Nagbabagang balita mga kabayan dahil sa walang tigil na military action ng Amerika sa Iran Army Barracks tinamaan ng 13 missile. Marami na ang nasawi at halos nasa 300 mga sundalo na ng Iran ang lubhang nasugatan. Amerika naglunsad na naman ng panibagong pagsalakay sa Iran. Target ng US forces ang Maritime Control Tower ng Iran at marami pang iba. Houthi na sorpresa sa ginawang airstrike ng Saudi Arabia at sundalo ng Yemen. Mga Houthi na pasigaw na lang nang binayo sila ng mga bomba ng Saudi Arabia. United Arab Emirates umaksyon na rin. Pinasabog nito ang Houthi ballistic missile sa Yemen. China, iyak, nagalit sa European Union dahil suportado nito ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa South China Sea West Philippine Sea. China, takot sa Taiwan. Taiwan Coast Guard hinamon at hinabol ang barko ng China sa karagatang sakop ng Taiwan. 4 na FA-50 fighter jets ng Pilipinas dumating na sa Australia para sa Pitch Black 2026. Dahil sa 7 oras na paglunsad ng pag-atake ng Amerika sa Iran, tinamaan ng 13 US missile ang isang army barracks sa Iran kung saan maraming sundalo ang nasa pasilidad ng tinamaan ito. Sa kasalukuyan, 7 sundalo na ng Iran ang kumpirmadong nasawi at nasa mahigit 200, 6 na po ang lubang nasugatan. Ang datos na ito ay mula mismo sa Iranian Health Ministry na iniulat ng Sky News. او این مرم زدن یا اول فصل گفتم میزنن اینجا نه Posibleng tataas pa ang mga bilang kapag meron ng pinal na ulat mula sa Iran state media. Houthi, hindi inaasa na sasalakay ang puwersa ng Saudi Arabia. Maririnig ang pagsigaw ng mga miyembro ng Houthi nang tumama malapit sa kanila ang mga bomba o missile na inilunsad ng Saudi fighter jets. التبات التبات يا رجال التبات يا رجال التبات يا رجال لا استسلام التبات يا رجال الله التبات يا رجال الله سلامات صعبون قرحة صعبون قرحة United Arab Emirates naglunsad din ng pag-atake sa Houthi. Parehas na suportado ng Kingdom of Saudi Arabia at United Arab Emirates ang gobyerno ng Yemen. Sa isa sa video, winasak ng UAE fighter jet ang ballistic missile ng Houthi. Sa isang video naman, ipinakita ng Saudi Air Force ang kanilang pagsupit sa mga attack drone na inilunsad ng Houthi. Sa isa namang operasyon na intercept ng Saudi Coalition, ang isang sasakyang pandagat na may kargang mga kontrabando. Ito ay mga bahagi ng drone o sea drone na posibleng gagamitin ng Houthi sa kanilang opensiba laban sa Kingdom of Saudi Arabia at sa iba pang mga kalapit na bansa sa gitnang silangan. Ayon sa pinakahuling opisyal na announcement ng US Central Command o CENTCOM, naglunsad ito ng panibagong round ng airstrike laban sa Iran. Nitong ika-15 ng Hulyo taong kasalukuyan, binayo ng puwersa ng Amerika ang iba't ibang lokasyon sa Iran. Target ng US forces ang Iranian Maritime Control Tower, Coastal Defense System, cruise missile storage at launch site, kabilang ang mga lugar malapit sa Strait of Hormuz. Layunin ng US Central Command na pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng pag-atake sa mga commercial shipping sa Strait of Hormuz at karating na bansa. Ala ya kirgarisa. China nagalit sa European Union matapos itong magpaabot ng suporta sa Pilipinas sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ruling sa South China Sea at West Philippine Sea. China expresses strong dissatisfaction and opposition to this. The head of the Department of European Affairs has summoned the relevant embassies
and the EU delegation to China to lodge a stern representation. Europe is not a party to the South China Sea issue. It is even less qualified to make irresponsible remarks about China's legitimate territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. We urge the European side to speak and act with caution. Stop endorsing the illegal arbitration so as not to affect China-EU relations and cooperation. China has repeatedly stated that the so-called ruling is illegal and invalid, has no binding force, and China does not accept or recognize it. We will not accept any claims or actions based on this ruling. Formulating a code of conduct for the South China Sea is an important measure to implement the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, and is also an important consensus between China and ASEAN countries. China is always committed to accelerating consultations with ASEAN countries to reach the Code of Conduct as soon as possible and jointly maintain peace and stability in the South China Sea. The so-called ruling has nothing to do with the Code of Conduct, and the Philippines should not use the so-called ruling to create obstacles to reaching the code. Taiwan at China muling nagkaengkwentro sa karagatan. Ayon sa China, sasakupin daw nila ang Taiwan ng puwersahan. Pero sa videong inyong makikita, Taiwan Coast Guard ang mas agresibo at hinahabol ang barko ng China Coast Guard upang itaboy sa kanilang nasasakupan. China, puro yabang lang, takot naman sa Taiwan. 呼叫中国海警14533，呼叫中国海警14533，这里是中华民国海巡署 PP183 艇广播，你们未经许可进入我国水域，已违反国际法规定，影响我国海域秩序及安全，请立即转向。Listen now, China Coast Guard 14533. Listen now, China Coast Guard 14533. This is Taiwan's water. This is not your waters. You don't belong here. Turn around and leave now. China Coast Guard 14533. Apat sa mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas ang dumating na sa Australia. Sila ay makikilahok sa Pitch Black 2026. Pitch Black 2026. They're the first fast jets to arrive here in Darwin, and it's the second time they're participating in the exercise. On behalf of the Philippine Air Force, I, together with the members of the contingent, sincerely thank the Royal Australian Air Force for the assistance and the very warm welcome for us here in Darwin. This reflects our enduring partnership and reflecting also our shared commitment for regional security, interoperability, and excellence in tactics and procedures. Laban Pinas.